Good morning po. Malapit na po ang holiday season. Uso na naman ang mga kainan, mga kaibigan. Hinay-hinay lang po tayo. Baka tumaas na naman po ang inyong mga creatinine. Mahirap kapag tumaas ang inyong creatinine tapos hindi nyo na napababa. Nako, diretso sa dialysis. Sa mga bagong taga-subaybay ko sa YouTube channel na ito, kunting review lang po ito sa mga hindi nakakaalam kung ano ang creatinine. Ang creatinine po ay ituring nyo na lang po na ito ay lason. Lason po ito sa ating dugo na kailangan ilabas ng ating kidneys sa pamamagitan ng pag-ihi. Hindi naman po ito totally na lason ha. Yung lason na pag ininom mo talagang bubula ang bibig mo. Hindi naman po yung tinutukoy ko. Ang creatinine po ay waste product. Yung mga dumi-dumi o yung mga hindi na kailangan ng ating katawan na nilalabas ng ating kidneys sa pamamagitan ng pag-ihi. Kaya lang po sinabi ko na ito ay lason dahil kapag ito ay dumami ng dumami sa ating dugo at hindi na ito na ilabas ng ating kidneys dahil ang ating kidneys ay hirap na sa katakawan natin, ito ay parang lason na papatay sa atin. Tigok tayo dito. Madali lang naman pong malaman kung mayroong problema sa bato ang isang tao eh. Tingnan nyo po yung kanilang mata, parang namamaga, parang may tubig-tubig. At saka yung paa nila, namamanas po. Pag pinindot nyo po yung kanilang paa, alam nyo po yung paa ng sanggol, yung cute na cute. Pag pinindot nyo, ayaw bumalik sa dati. Yun po ay sinyalis na baka may problema sa kidneys o mataas ang uric acid masyado. O kaya naman mataas ang creatinine. Bakit po ba tumataas ang creatinine ng isang tao? Tumataas po ang creatinine ng isang tao kapag mahilig po siya sa alak, mahilig po siya sa matataba, mahilig po siya sa karne ng baboy, karne ng baka. Marami siya kung kumain. Hindi po siya masyadong mahilig uminom ng tubig. Imbis na tubig ang iniinom niya mga kaibigan, mga tropa, ang iniinom niya soft drinks o kaya yung mga powder juices. Mahilig sila doon, mga milk tea, mga kape, lalo na yung 3-in-1 o 4-in-1 na mataas sa sugar. Mahilig silang uminom ng ganon. Hindi sila mabubuhay ng walang ganon mga kaibigan. Okay lang po sana kung kape talaga yung iinumin nila eh. Yung as in kape lang, tapos konting asukal lang, tapos mainit na tubig, okay na yon. Ang problema kasi sa atin, hindi tayo makapagkape nang hindi natin lalagyan ng creamer. Diba? Lalagyan pa natin ng maraming asukal para matamis. Para sa atin kasi, kapag matamis, masarap. Yun po yung pagkakaalam ng mga kabataan ngayon, yung mga teenager ngayon, mahilig sa mga ganun eh, no? Baka akala nyo po, yung pagsisigarilyo ay walang epekto sa ating bato. Nagkakamali po kayo dyan. Kasama din po yan sa dapat na iwasan natin kung ayaw nyo tumaas ang creatinine natin. Actually, kapag naninigarilyo ka, masama din sa puso, masama sa may diabetes. Lahat na, kasama na lahat. Pati baga. Hindi lang emphysema ang aabutin mo dyan, pati pagtaas ng presyon. Basta lahat na mga kaibigan. Kaya kung hindi kayo naninigarilyo, huwag nyo lang pag-aralan. Yung iba naninigarilyo lang para makiuso eh, no? Para astig silang tingnan. Akala nyo astig kayong tingnan, hindi, nakakabwisit kayong tingnan. Pero yung mga naninigarilyo naman, eh wala na tayong magagawa doon. Mahirap alisin yan eh. Kaya nga sinasabi po natin, huwag nyo nang pag-aralan kung hindi kayo marunong manigarilyo. Dahil yung mga naninigarilyo, kahit na ano pang gawin nyo, hindi nyo na maiaalis sa kanila yan. Baka pagalitan pa kayo nila. Pero nasa sa inyo. May mga kakilala ako na naninigarilyo dati, pero nung makomatose eh, inalis na yung paninigarilyo eh. So kailangan pala makomatose pa tayo para bago natin alisin yung paninigarilyo. So yun po yung mga bagay na nakakapagpataas ng creatinine. Meron pa po, yung mahilig po tayo sa mga instant noodles, mahilig tayong magpuyat, mahilig tayong ma-stress sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. May napanood tayo sa YouTube o kaya sa Facebook na kagimbal-gimbal eh dinidibdib natin. Nako, iwasan natin yan. Pero kung ayaw nyong iwasan, eh di wag nyong iwasan. Hindi naman kami makulit, hindi naman tayo makulit. Kayo naman magpapagamot sa sarili nyo eh. Pera nyo naman yan eh. Ang role ko lang naman, nagbabahagi lang ako ng mga nasa tingin ko ay makakabuti sa inyo. Pero kung ayaw nyo sundin, ay wala tayong magagawa. Sino ba naman ako? By the way guys, nandito tayo ngayon sa St. Jude, Concepcion, Tarlac.
kukuha tayo ng mga paninda. Titingnan natin at kukunin kung luto na yung pinaluto natin na ginataang bilo-bilo na may malagkit. Ititinda natin yan. Actually hindi na natin ititinda pala kasi may umorder na, may pumakyaw na. So i-deliver na lang natin doon sa namakyaw. Guys, huwag niyong babaliwalain kapag tumataas ang inyong creatinine ha. Ano ba yung mga dapat niyong gawin? Nako, ulit-ulit ko na lang sinasabi sa mga dati kong video. Ngayon kung tinatamad na kayong panoorin yung mga dati kong video, uulitin ko na lang dito sa video na to mga kaibigan. Wait lang, malapit na tayo sa ating pupuntahan. Titingnan natin kung luto na yung, ito na. Yan no, yan yung ating ginataang bilo-bilo. Ang ganda talaga ng sidecar ko mga kaibigan. 37k. Actually 36,750 lang yan. Ayan mga kaibigan. So ito yung namin ginagawa namin araw-araw. Nagtitinda kami, tapos siguro mga isang oras lang kami magtitinda. Yun, instant money na kaysa magtrabaho ka na sa kumpanya na kailangan 8 hours kang magtrabaho bago mo kitain yung 600. Naku po, nangyari na sa akin yan. 9 years ako sa Mercury Drug. Hindi naman 8 years and siguro 2 months ako sa Mercury Drug. Tapos naging waiter ako sa isang fine dining restaurant. Naging bartender ako sa isang sikat na inasal restaurant. Hindi yung mang inasal yung Bacolod Chicken inasal sa SM Clark. Naging call center na rin ako sa Sitel at saka sa Alorica. Ang dami ko pang naging trabaho mga kaibigan. So yung nga sa Mercury Drug, binanggit ko na yung pangalan, naging pharmacy assistant ako. Kulang yung ko, sinusweldo ko sa lahat ng yun. Pero simula nung nagtinda ako ng ganito, mga kaibigan, nakapundar ako ng kotse, nakapundar ako ng, meron pa akong tatlong motor, 2 may sidecar, tapos isang single. Itong sidecar na to ay pang 3 to. Ito yung pinakamagandang napundar ko na sidecar kasi nga stainless. Pinakamahal. Yung unang sidecar ko ay 12,000 lang yun eh. Yung isa 16k, isa tapos motor. Tapos nakakaipon pa ako ng panghulog sa lupa. Actually 1 year ko yun ang hinuhulugan ko sa lupa para mapunta sa akin yun ay 11k a month. So 11k monthly. Ang deadline nun sa ang deadline nun sa August. Ang problema, ang maganda pala, hindi pala problema yun. Ang maganda, kada may pera ko, binabayad ko na doon, hinuhulog ka na. Advance ako ng 3 months. So hindi ko naman hinihintay na umabot ako sa 3 months na advance bago ako magbayad. Hindi. Ginagawa ko pag may pera na uli ako, binabayad ko ng binabayad yun. Hindi ko na hinihintay na umabot pa doon sa maubos na yung ko na in advance ko. Hindi ganoon. Hulog ako ng hulog para matapos agad. O di ba? Tapos pag may nakita na naman ako na murang lupa, yun, gusto ko na namang kasi magandang investment din yun eh. Pero syempre mas magandang investment mga kaibigan ang kalusugan. Wala nang number 1 na maganda na investment kung hindi yung kalusugan. So guys, kung ayaw nyo tumaas ang inyong creatinine, baligtarin nyo lang yung una kong sinabi, yung mga in-advise ko dito. 'Di ba? Huwag kayong magpupuyat. Huwag kayong kakain masyado ng mga instant noodles. Kung sakali man nakakain kayo, uminom kayo ng sapat na tubig. Sapat na tubig, hindi po maraming tubig. Kasi pag sinabi mong maraming tubig, may mga iba OA Pag sinabi mong maraming tubig, hindi dapat talaga maraming tubig ang inumin mo dahil pag uminom ka ng maraming tubig, maglolo ko yung iyong electrolytes. Sobrang bababa ang inyong sodium, lahat bababa. Problema, hindi naman maganda po yun, kailangan balance yun eh. So, uminom po kayo ng sapat na tubig. Kung hindi nyo maiwasan na
tumikim ng mga dilata, mga fried chicken. Kung hangga't maaari, iwasan nyo Pero syempre, hindi naman natin may iwasan, di ba? Ang sarap ng mga yun So, kaya nga may tubig tayo Inom ng tubig, saka kumain kayo ng mga ganon na moderation lang ha. Tapos, minsan, ako nga, kapag umiinom ako ng soft drinks, nasanay na ako na, alam nyo po yung pinakamaliit na soft drinks, hindi ko alam kung ano tawag dun Yun, hindi ko pa nauubos yun Siguro nakakadalawang lagok lang ako, ayaw ko na Hindi ko alam kung bakit hindi ako mahilig sa soft drinks. Maghahanap agad ako ng tubig kapag uminom ako ng ganun. So ano yun sanayin mo lang yung katawan mo na yung ang kaibigan namin na attorney dati hindi niya kaya na walang kanin, nahihilo daw siya pag walang kanin. Pero dahil gusto niya maging healthy kasi senior citizen na siya, sinubukan niya na alisin yung kanin. Nung una daw hindi niya kaya talaga. Hanggang sa siguro isang buwan, kapag kumakain siya ng kanin, parang ayaw na niya. So nasanay na yung katawan niya o na-adapt na ng katawan niya na wag kumain ng kanin. So ulam na lang kinakain niya, yung mga healthy na lang na ulam. Naglalaga daw siya ng mga patola, mga okra, kagaya ng ginagawa ko, mahilig ako sa okra. Yun yung kinakain niya. Tapos pag may ulam na normal na ulam, kumakain siya ng normal na ulam, paksiw na bangus, prito rin, pero inless niya yung kanin. Ang ganda daw ng pakiramdam niya. Kung lagi daw siyang nahihilo o kaya sumasakit ang ulo niya, pati batok, ngayon daw, wala ang niya, napaka-active niya. Hindi siya hinihingal, kasi maganda yung niya, inalis daw niya yung kanin. So hindi naman ina-advise ng video na to na alisin niyo yung kanin kasi nasa inyo. Pero kung masasanay kayo ng walang kanin, ano bang mapapakinabang natin sa kanin? Kailangan natin yan kasi nga source of energy din yan. Pero pwede naman tayong kumuha ng energy sa ibang bagay, di ba? Sa mga isda, may mga source of energy yan. Sa mga ano ba bang mga source of energy? Marami, halos mga kinakain natin may source of energy yan Pero tayo, kung hindi natin kayang alisin yung kanin, ako personally hindi ko kayang alisin yung kanin. Kaya kong bawasan pero hindi ko kayang alisin siguro kasi may mga bagay tayo na ginagawa na mabigat. Halimbawa yung mga construction worker, hindi sila pwedeng hindi magkanin mga tol. Kung yung mga nagtatrabaho sa mga palayan, sa mga bukid, hindi nila pwedeng alisin yung kanin. Pero ako, kaya kong wag magkanin kapag gabi. Pero hindi ko siguro kayang wag magkanin kapag tanghali. Kasi umaga kaya kong wag kumain ng kanin Although yung umaga kailangan doon ka talaga dapat kumain ng maraming kanin Kasi marami kang gagawin doon. Pero ako kaya kong wag kumain ng kanin tuwing umaga. Pero yung tanghali, hindi pwedeng hindi ako magkanin. Kasi kailangan natin talaga ng kanin. Pero yung gabi, kaya kong hindi magkanin. So hindi ko kayang hindi magkanin sa isang araw. Kailangan magkanin ako kahit isang beses lang. Ayun yung yun yung aking masasabi. So mga kaibigan, iwasan yung bisyo para huwag tumaas ang creatinine. Mahirap ang magpa-dialysis mga tol. Medyo na bilahukan ako So guys, hanggang dito na lang muna tayo. Medyo napadaldal ako Andito na pala tayo Guys, tutuloy na lang natin yung video natin sa mga susunod na araw pag hindi ako tinamad. Tinatamad kasi ako kapag walang masyadong nagla-like saka nagko-comment Mag-comment naman kayo at saka mag-share. Maraming salamat.